Eto, meron akong video, picture, papakita sa inyo. Ayan. Tingnan nyo mabuti para makilala nyo. LRT yan. Ayan o. Ayan, kita nyo? Ayan. Meron batang kasama, yung nagpapatakbo ng tren. Ayan. Ayan, parang isa pa. Ayan. Kita nyo? Yan, LRT yan. LRT1. LRT1. Yan yung Top Avenue, Monumento, Pasay. Pasay, Monumento, Caloocan. Ayan. Ayan, pag hindi nyo nakita yan eh. Ayan. Kaya ko pinapakita yan. Ganito po. Kasi po, pinalalabas ng mga Duterte supporters or DS. Kasi yung DDS, iba na ang ibig sabihin yan eh, di ba? Davao Dead Squad yun, di ba? Itong DS, Duterte supporters. Kulang na kulang talaga sila sa pag-research at saka kaalaman. Pinapalabas nila na ang LRT raw ay si Duterte ang nagpagawa. Kay Duterte raw ang LRT, Light Rail Transit. Wow! Tatawa ka na lang talaga. Anong pinanguhugutan nyo? Nilibro, wala sa libro yan eh. Yan yung kaisipan ng mababaw na kaalaman. Kaisipan ng mga makapagsalita lang, hindi alam ang sinasabi. Makapanlinlang lang, makapambudol lang ng inyong mga followers. Kawawa naman ang inyong mga followers. Pero ang majority ng mga Pilipino ay matitino, matatalino at hindi maniniwala sa inyo. Mga DS, vloggers, DS, ayaw ko anong tawag pa sa inyong iba. Kaya ko pinapakita yan. 1980s, nagsimula ang LRT from Pasay to Monumento, Caloocan City under President Ferdinand Marcos Sr. At yung ipinapakita kong video, eto, di ulitin natin ulit, pakakala nyo nagbibiro. Ayan, oh. Yan, si Pangulong Marcos Jr. yung operator. Ang kanyang kasamang bata na ululong ang kita, yan si Bongbong Marcos. Now President Bongbong Marcos Jr. Yan, ulo lang nakikita ng bata kasi bata pa siya. Kinandong lang o isinama ni former President Marcos Sr. Yun yung bata, yung ulo ng bata, yan. Oh. Si Bongbong Marcos yun. Yan ang pagpapatunay. Nakita mo yung unit ng tren, luman-luma pa. Yan ang pagsisimula. Ayan, no? Ayan, ha? Salamat po sa naglabas ng video ito, ha? Salamat, ayan, no? Di ba? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung sakay na parang siya ay nagpapatakbo, yung bata na nakita natin ay ulo lang, noo lang halos. Maliit na maliit pa nun, eh. Si Bongbong Marcos yun. Ngayon, yan si President Ferdinand R. Marcos Jr. O, di ba? Ito ho kasi kaya napapag-usapan dahil 2 days ago, nagkaroon na ng inauguration. Si Pangulong Marcos Jr., kasama yung operator, pinatakbo nila yung unang tren na nagbiyahe from Parañaque to Cavite. Ito yung LRT1 extension from Metro Manila to Cavite. Ay nung nag-viral yung isong yan, dahil special coverage yan, na yun napanood pa dun sa programa ko sa television nung Friday, pinapalabas ng mga DS supporters, vlogger, na minana lang daw ni Bongbong Marcos, President Marcos Jr., kay Duterte itong MRT, o itong LRT. Sa totoo lang, walang inauguration na nangyari ng LRT sa ilalim ni former President Duterte, kung di ako nagkakamali. Di ba? Yung LRT 2 ng Recto to Santolan, dyan sa may Pasig, hanggang doon sa may Rizal, hanggang doon sa may Antipolo. Kung di ako nagkakamali, inaugurate pa yan noong panahon naman ni Aquino. Inauguration. Noong panahon ni, tuloy-tuloy kasi ang project ng LRT. Itong MRT7, North Avenue to Bulacan, hindi pa nga napapakinabangan hanggang ngayon eh. Ang nagsimula pa niyan kung hindi ako nagkakamali, si Aquino rin. Tapos, yun namang
LRT North Avenue Central Station panahon ni Gloria. Wala akong natatandaan na merong inauguration na ginawa si Digong Duterte noong panahon ng 6 na taon niyang presidente para sa opening ng LRT, MRT dito sa Metro Manila. Wala. Kasi itong MRT-7 na ngayon ongoing pa ang project, hindi pa ho nagagamit eh. Wala pang inauguration kasi ginagawa pa from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan. Yun namang MRT-3 from North Avenue, Quezon City to Pasay, abay dati na rin ho yan. Dati na ho yan, noong nakarang administration pa. So itong pambubudol, panlilinlang, fake news na pinapakalat ng mga Duterte supporters, huwag kayong palilinlang dyan. Ipakita nga ninyo, ako wala akong natatandaan. Kung meron, di pakita nyo. Meron bang inauguration ginawa si Digong Duterte sa opening nga po ng mga trend dito sa Metro Manila? Sige, pakita nyo kung meron. Ako wala akong nakita. So, kaya ko ginawang topic ito para hindi malinlang yung mga nasa abroad or mga kabataan ngayon. Hindi po sa Duterte nagsimula ang LRT. Yan po ay panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga ipinakita ko yung file video yan eh. Lumang-luma pa yung trend. Kandong-kandong pa ni former President Marcos Sr. ang kanyang anak na nag-iisang anak na lalaki, si Bongbong Marcos, now President Bongbong Marcos Jr. Ayun, di ba? 1980s pa. Kaya hindi masama at tama lang na palakasin, palawakin, magkaroon ng mas matinding expansion ng LRT sa buong bansa, hindi lang kinakailangan, hindi lang sa Metro Manila, under Marcos administration, dahil itinutuloy ni President Bongbong Marcos ang sinimulang project sa LRT ng kanyang ama, dating Pangulong Marcos Sr. Ayan, malinaw yan. Okay? Kaya huwag kayong nagpapapaniwala. Wala na kasi silang sigurong ma-content o wala na silang maibalita, kundi puro fake news na lang. Para lang sirain, para lang banatan si Pangulong Bongbong Marcos Jr., pinapalabas nila na itong inauguration 2 days ago, Parañaque to Cavite, ay pinapalabas nilang publicity lang ni Pangulong Marcos. Ay, nagkakamali. Pinakita nga doon sa video eh. Yung video yan, pinakita nga doon sa inauguration, kasi kandong-kandong pa siya, inaakay-akay pa ng dating Pangulo, sinakay ng train. Di ba? So, pagpapatunay lang yan ng gustong palawakin ang operasyon ng tren and LRT sa Metro Manila, dahil ito nga ay nagsimula 1980s pa. Ay, naku talaga, pag hindi ko kayo naging maingat at naging marunong, ay kawawa tayo. Lilinlangin kayo, pero ako hindi pagpapalinlang. At itong channel na ito, lalo itong MA Pinoy TV, pati yung aking isang channel pa, Mike Abi Opinions. Sasabihin natin ang totoo. Wala akong pakialam kung sino mga sagasaan dyan. Kasi ang mahalaga, ang mga tao ay hindi maloko. Ang mga mahalaga, ang mga tao malaman ng totoo. Huwag silang malinlang, huwag silang mapaniwala ng mga propaganda, publicity, gimmick na patuloy nilang until now, patuloy nilang inaangat ang pangalan ng mga Duterte sa kabila ng, napakarami niyang problema laban sa paglabag sa karapatang pantao, extrajudicial killing, at kung ano-ano, napakarami niyang kaso at mga kasong kakaharapin pa dahil sa kanyang pag-amin sa paglabag sa karapatang pantao. Wala na silang magawa ang DDS o DS kung paano ipagtanggol. Kaya pati mga project pinapatulan na para manlinlang. Ay nako, delikado yan. Please like, share, at dun sa hindi pa, subscribe dito po sa aking mga channel.